Welcome back to the channel. Kamusta kayo? Papunta kami ngayon sa Pegasus Fitness Camp and kasama natin si Mr. K. Mr. Cyclo! Kailangan pa na magwakas itong Ngayon, punta tayo ng Pegasus Fitness Camp and di nila alam na plano ko din na puntahan talaga sila at bibiglain natin sila ngayon. Di ba, boss? Yes, sir. Nakaramdaman ko na medyo lonely na itong mga nakaprep eh. Sabi siguro, ano ba yung puro na lang si Shara? One month tayo hindi nakapunta ng Manila para mag-training and makikita natin ngayon yung mga kondisyon nila, di ba? Pinaka-stage wherein iisipin mo kung aabot ba ako? Parang di ako abot sa deadline Doon ka na magda-doubt eh. Ilang Tapos, weeks out? Bilis so kung 3 months out na lang, Almost. yan na, tatanungin mo na talaga pati coach mo minsan. Coach, aabot ba ako sa deadline? Aabot ba yung condition ko? Kunyari ikaw, nandun ka na sa 12 weeks out. Ako na mismo. Malalaro ako. Paano mo ginagawa yung pag nagda-doubt ka kung aabot ko? Before pa naman kasi ako mag-start sa prep, meron na akong estimated computations na meron sa isip ko na, tangina, ito yung first show. Dapat nagda-drop ako ng ganito per week. Pag hindi ko maabot to, di ako aabot sa condition. So, dun pa lang, dapat naset mo na yung expectation mo na at first show, hindi ko naabot yung given na target ko. So, syempre, medyo manage mo yung expectation. Baka mamaya, dumating yung time na hindi mo ma-hit yung expectation mo, mawalang kang gana eh. Kasi di ba minsan yung mga reason kung bakit biglang nagba-back out. Yun nga eh, pinag-usapan namin ni Shara, sabi ko. Computation. Shara, sabi ko ganyan, 12 weeks out, huwag ka mag-expect na totodo ka. Talagang hindi talaga siya makakatodo ng July. Expected na namin yun. Kasi hindi naman talaga yun yung pinaka-main. Tapos, sabi ko ganyan sa kanya, kung hindi natin makuha, sabi ko, next show tayo, dapat mas maganda ka. Tama. Magiging maganda ka, sure yan. Basta susundin mo yung nakalatag, di ba? So, ang mangyayari, sabi ko sa kanya, huwag ka muna mag-expect masyado sa pinakauna mong show, sabi ko ganyan sa kanya. Kasi baka mamaya mag-expect ka, ma-disappoint ka. Hindi mo ituloy yung after. Oo, di ba? Yun yung mangyayari. Kaya maganda na nalaman. Oo, kaya Reality dapat talaga. Nung nag-start pa naman kami nag-cut talaga, nag-compute na kami. Sabi ko, ito yung kailangan mong ma-drop per week para ma-hit mo itong ganitong weight. Kasi, ang peak weight mo before is 90-something. 90-something. So, kailangan naming ma-hit yun. Ngayon, nasa 117 pa siya. So, mataas-taas pa yun. Ilang 90, weeks. 90 to 117. Di ba? Hindi, 98 or 99. Sabihin mo ng 100 akong lalabas, ilang weeks, 12, kung 14 weeks out, nasa 117 pa rin ako. Di ba? Tapos, estimate mo is 1 pound per 1 week. pound per week. Hindi 12 pounds lang. Hindi meron pa siyang ilang remaining weight para Kasi di i-drop, mo naman body OA na lalagpas sa 1 Kung pound. ida-drastic mo naman yung Muscle loss. cut niya, muscle loss. Sabi ko nga sa kanya, ang daming shows. Sabi ko ganyan. Tama. Importante mag-show up ka. Hindi yung ida-drastic natin, muscle loss, tas may habol ka pang show, pagod ka na, drain ka na. Ayaw mo na. Mahalaga to. Diba? Yun, kung wala kang strategic planning talaga, hindi mo alam yung mga ganun. Wala. Basta palaro ka na lang ng laro, diba? Actually, di ba, tinanong ko yung napakompute tayo. Sinow mo sa akin yung computation kasi tinanong kita. Paano mo malalaman na aabot ako? Kasi yun yung ginagawa ko. Before pa talaga mag-start yung athlete, dapat talaga hawak ko mas maganda. Para alam ko kung paano mag-respond yung katawan niya. Kaya niya bang i-drop tong ganitong weight? Kaya ba niya mentally, emotionally? Totoo, kaysa recta prep, no? Totoo. Medyo mahirap din talaga. Mahirap yun, men. Lalo na kung wala kayong connection na matindi ng chemistry client. yun, Kung wala kayong chemistry. Kasi yung coach sa bodybuilding, yes, I know, malaking tulong talaga yung mga research na lumalabas na na-apply natin yan. Pero yung iba kasi talaga, malaki. Kumbaga, sa mga research kasi na lumabas, yes, ma-apply mo siya. Pero yung time na pag nasa malalim na point ka na, paano may cruise yun? Alam ko, draining sa coach yung ganung situation. Pero pag na-push mo yung athlete na nandun na talaga, mas magiging maganda lalo yung result. Yun yung maganda, no? Oo. Ako, personally, ayun yung forte ko. Na alam ko sa sarili ko na as a coach, kaya kong suportahan mentally and emotionally yung client. Pag talagang hindi niya na kaya, pag nandun sa mga factors na yon, doubting stage. Kasi may mga coaches na na hindi nila kayang ibigay yung ganong support sa client. Kumbaga, coach lang sila. Coach sila as ganong skills. Minsan, yung ibang coaches, wala silang ganon. Ganda. Kasi sa totoo lang yung bodybuilding, kung may experience ka ng matagal sa pagbubuhat, magaling ka na magbuhat, magaling ka na mag-diet, may mindset ka na discipline na matindi. Pag may coach ka na, by the book or by the experience, kayang ibato sa'yo yun, i-apply mo na lang yun kasi proven na di ba? Totoo. Yun na yun Kumbaga, ang magiging kalaban mo na lang sa stage, yung possible na mas nauna sa'yo, maganda yung genetics, di ba? Mga ganong factors Pero, ang magiging laban mo or kalaban mo is yung paano mo isusustain emotionally or, kasi yun yung mahirap doon ka nadidrain doon ka sumusuko Minsan ayaw mo
nang may kausap ka, di ba? Doon papasok yung coach. Oo, kasi siya, yun na lang yung pagkakatiwalaan mo. Oo, kasi pag nagda-doubt ka na sa sarili mo, wala kang coach. Minsan yung decision making mo magulo. Pero Actually, dahil yun yung malaking factor kaya ka mag-hire ng coach kapag naka-prep. ayaw mo na mag-isip eh. Ang mahirap kasi, pag wala kang coach, dami mong tinatanungan, iba't iba sila ng perspective Tama. lahat. So, kanino ka makikinig? Wala kang kumbaga di mo alam kung sino paniniwalaan mo kasi iba-iba din yung kumbaga theory na sinusundan nila, di ba? Magugulo ka pa. Maguguluhan Kumbaga, ka. may mga add ka na ng carbs. Tama. So as an athlete, ang gusto mo na lang, prepare na meals, training, cardio, tulog, reset. Yun na lang, cycle na lang dapat yun, di ba? Para yung error mo, sobrang baba na lang talaga. Tsaka ginawa mo yung part mo na sinunod mo lang talaga yung sinabi ng coach mo. Oo, Na-practice mo din. Kumbaga, na-practice mo din sa sarili mo na marunong ka palang sumunod, di ba? Yun yung disiplina na sinasabi kasi susundin mo dapat yung dapat na Hindi yung nilatag kukontrahin ng mo. coach mo, hindi yung kukontrahin mo. Kasi kung kinontra mo yung coach mo, tang ina, huwag ka na Mahirap kumuha ng coach boy. Coach mo na, sarili Coach mo na ngayon eh. Ba't mo binayaran mo yung coach mo, nag-spend ng energy yung coach mo sa'yo, tangina, tapos kukontrahin mo. Ayun yung nakakatuwa sa team natin. Kasi lalo na ngayon, yung season ngayon, yung mga athletes na naka-season. Wala, basta dahil na-experience na rin nila kung paano mag-prep. Kung ano nakalatag talaga, sunod. isa lang first timer mo ngayon, si Franz. Oo, si Franz Si first Ma- time. Hindi Pero ba matibay si din ano? ang utak nun kahit ganun yun. Si Chef? Ay, si Chef Maki din. Lalaro na rin ngayon. Ah. Okay, dalawa sila. Ito si Chef Maki, matindi din ang utak na to. Yung sinasabi kong matindi yung utak, meaning kahit mahirap, kahit gapang talaga, may trabaho sila, nag-OT sila sa mga work nila, still, ginagawa pa rin talaga nila yung part nila. Kasi ganun eh, nag-commit ka na eh. Di ka naman pinilit ng coach mo na, bodybuilding ka, kailangan mong gawin to, kailangan mo sundan to. Hindi eh, sila yung nag-commit na gawin nila. Kaya, pangahawakan nila. Kung malupit ka, panindigan mo talaga yung pagiging Uy, malupit daw. mo. G-gym tour namin guys sa Pegasus Fitness Camp kasi Isang Pegasus. ibang Pegasus boss ah. Tapos after ng Pegasus Fitness, pa part-time sila sa isang Pegasus. Sakto, naka-pump kayo. Sayang na mga pump nyo. Kailangan pa na magwakas itong Naka-AI sando naman din ako, boss. Eh, Papakilala natin isa mamaya yung mga magsi-season. Kasi para makita din nila. And madami din kasing bago na maglalaro for this season. malapit na pala tayo. Malapit na tayo, boss. Pero hanap muna tayo ng pwedeng mapagkapihan natin. Ay, yung Pegasus, boss. Nakakas pala na style niya. Diba? Parang ano lang, diba? Normal. Hindi mo akalain na gym. Nakikita ko na naman yung mga malulupit na tao. Exciting eh. Yan yung reason bakit ayaw mo magpabaya sa off-season eh. Kasi may mga ganyang tao sa paligid mo na nagtatrabaho din talaga ng malupit katulad mo. Kumbaga, hindi ka nagtatrabaho na mag-isa ka lang sa journey mo eh. May kasama ka eh, di ba? Unay. Thank you Lord. Nakakapag safe. Magkakape muna kami dito. Wala pa sila. At wala din kami dalang pre-workout. Excited tuloy ako. Bakit? Kuwat na naman sa ganyan. Yes sir. Bago niya. Tapos malulupit pa yung mga kasama natin na. Kakape muna tayo dahil wala tayong pre-workout. And guys, kasi nag-order tayo nito. So, Spanish latte ito. So, usually pag Spanish latte is nag-i-input ako ng 15 ml ng condensed and then milk para overestimate na mga 200 talaga ako bads eh pag nagagatas ako. Pag ini-input ko. Tanong ko na lang, baka may subat din. Sorry. So yun, pag hindi matanong sa mismong coffee shop, ginagawa ko yun, 15 ml ng condensed, tapos mag-input lang din ako ng 200 to 250 ml ng milk na Arla. Safe na yun, di ba? So yun guys, hindi sila madamot dito. So sinabi nila na 40 ml yung condensed and then 180 ml yung milk nila. So in that simple way, meron kang may input at hindi ka bulag na tangina, baka mamaya kulang pa pala yung calories ko tapos nagdagdag ka na naman. Sobra ka na naman sa calories mo for the day. Mababa lang, pasok mo lang, condensed, di ba? 32 calories. Carbs, gagamitin mo pa bago ka mag-workout, di ba? Pre-workout siya, boss. So, itong iniinom namin ngayon is 247 calories. O, na-input mo na agad. Safe ka na. Yan. So, yun guys, nandito na tayo at magsisimula na tayo. Let's go. Ensayo na tayo. Nandun na daw si Najok eh. Bakit? Paano mo kami nakita? Shock siya eh, no? Ano? Uy! Nandito ka, boss! Lapit na! Okay na! Usapan pa lang namin. Papamoy natin to kay Sarah. Tingnan natin kung ano sasabihin. Ano similar na lang? Body, parang maganda yung
Siyempre boss, hindi naman pwedeng sila lang yung masaya dito na mag-workout sila. Dapat kasama tayo para mas magiging masaya yung bonding, di ba? So yun guys, mag-workout muna kami at unang exercise natin is incline press. Go! So gagawin natin ngayon, so papakita natin kung paano yung proper weight ng pag-i-spot. Kasi mostly pag nag-i-spot yung mga ibang spotter is sila yung nagbubuhat ng set, kaya pakita lang natin kung paano gagawin ni Yux. Let's go. Bigay na. Boss, iway. Solo niya yung buhat niya, no? Sa kanya yan, ha? Go. Let's go. 3. Push! Yan, alanay lang. Yun ang solo set. Sagad, boss. Yung spot na yun, alalay lang, di ba? Siya pa rin yung nagbuhat nun. Dahil doon, napakalupit mo, boss. Sagad, boss, no? Galing. Pupukpukan yung dalawa din, eh. Yan, tama yan. Pukpukan nyo dyan. 1-on-1 sila, boss, no? Yung dalawang mag-body, oh. Sweet release daw. So, ito yung magiging second exercise natin.